Isang pinagpalang gabi ng ating Panginoon, ang atin pong pinapaabot po sa lahat po ng ating kapakinig. 8:00 na naman po ng gabi, mga kapatid. Tayo po ay magkakasama na naman sa isang gawain na bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay, ay magkakadugtong pa rin tayo dahil sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa lahat at welcome po sa another episode ng atin pong OPM Season 8. At dumako po tayo sa atin pong aralin ngayong gabi, mga kapatid. At ang atin pong pag-aaralan po ay talagang napapanahon at talagang ito po ay matatawag ko na urgent message ng Panginoon, okay, para sa bawat isa sa atin. Ang atin pong pag-aaralan po ay may kinalaman po sa wisdom. At ang kaalaman o karunungan na ito ay alam natin na mahahati po natin sa dalawa, godly at saka po humanistic. At ngayong gabi ay pakahanga rin po natin atin pong i-covet, atin pong i-desire o i-crave yun pong wisdom na mapapakinabangan natin sa buhay na ito, God-centered, at maganda po ang ibubunga nito sa buhay natin. Kung kayo po ay matatalino, pakinggan po natin ang highest knowledge of all, na walang kinikilalang oras at panahon. At kung talagang gusto natin na mapanuto ang buhay natin, i-covet natin. Vital po ito. Itong godly wisdom na pag-aaralan po natin ngayong gabi. Ang layunin po ng Pastor Jim ay ma-differentiate po natin. Ano po? Ang kaibahan ng divine guidance at ang worldly knowledge. Marami po tayong mga kasamahan sa mga churches natin nationwide ang hindi pa nila nadi-differentiate ito. Mahina po ang kanilang tinatawag na discernment. Akala nila pare-pareho lang. Pero talagang dapat malalim ang tingin po natin sa usapin na ito. Dapat talagang magkaroon tayo ng kakayanan na ma-differentiate natin ang divine guidance, wisdom, at ang worldly knowledge. At ito nga po ay ang humanistic wisdom. So, ito pong topic natin ay matatawag ko talaga na all-important, crucial, and critical. Ang unang-una nating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ay unawain natin kung ano ang wisdom. At dito po sa ating pong definition, ang wisdom po ay na ating dapat tahakin ay yung ability to see life from God's perspective and make decisions that align with His will. Ayan na po, sinimula na po nating ilabas ang tunay na kahulugan ng wisdom. Ito pala'y kakayanan, abilidad na makita mo ang buhay mo sa perspektibo ng Diyos. So dapat pala mabulag ka sa sarili mo. At ang makita mo ay yung isang buhay sa mata ng Diyos. Hindi sa mata mo. Wisdom ho pala yon. At paggagawa ng mga desisyon na naka-align sa kanyang kalooban. Paano kung hindi mo alam ang will of God? Paano ka maka-decide? So ngayong gabi, mga kapatid, ito ang
napakataas na wisdom. Sabi nga dito, it is not merely intelligence or knowledge, but a deep understanding that comes from a relationship with God. Wow, sandali lang. Paano mo makikita yung buhay mo sa mata ng Diyos? Mahalaga pala yung relasyon sa Diyos. Doon pala yun ang gagaling. Yung deep understanding natin sa mata ng Diyos na dapat nating i-align ang buhay natin nang gagaling pala yun sa ating relasyon sa Panginoon. So kung meron po tayong pipe na nakatutok sa atin at nakatutok sa Kanya, pasok na pasok sa Kanya, doon ka nagiging vessel ng Kanyang wisdom. At ang sabi nga dito, it is rooted, nakaugat in reverence for God, yung paggalang mo kay Lord, pagsunod sa Kanyang mga salita, at yung gabay ng banal na Espiritu. Kapag meron kang reverence, pagsunod, at guided ka, ang wisdom ay umuusbong. Ang wisdom ay nanganganak. Pakikita, nagmamanifest. Hindi mo na yan hahanapin. Ang sabi ng banal na kasulatan, eto ang unang talata na magpapatotoo sa atin. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. See? Fear of God. Tama yung sinasabi natin kanina na yung fear, na yung wisdom ay galing sa fear of God, at yung fear of God ay parang may tatlong sanga. Ano yon? Reverence, fear of God yan. Obedience, fear of God yan. Guidance, fear of God yan. So mga kapatid, kung gusto natin ng knowledge, punta tayo sa universities. Pero kung gusto natin ng wisdom, yung godly wisdom, nakatutok pala ito sa fear of God. In fact, sabi dito, the fear of the Lord is the beginning. Simula pa lang pala yun ng wisdom. So mga kapatid, ngayong gabi ay take note ha, mga kapatid. Ang wisdom ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon, at ang human wisdom naman ay nakasandal sa mga karanasan natin sa buhay at mga worldly understanding at ng ating intellect. Ibang-iba. Ulitin ko ha. Kung ang gamit mo lang ay intellect mo, experience mo, at mga worldly understanding mo, kahit saan ka pa nag-aral, kahit pa sa Europe, pero okay, abogado ka, accountant ka, okay, engineer ka, pero lahat ng yan ay mababaw pa din. Dahil yan ay bunga ng iyong karanasan, pagkaunawa sa buhay, pag-aaral. Ang wisdom iba, nanggagaling ito sa fear of God. Yung fear of God ay may tatlong sanga na I was already mentioned to you. Ano sabi ng James chapter 3 verse 17? But the wisdom from above, vertical, is first pure, walang halo, then peaceable, mapayapa, gentle, open to reason, full of mercy, and good fruits, impartial and sincere. So makikita dito, mga kapatid, ang mga karakter ng wisdom. So yung wisdom pala na bunga ng ating reverence kay Lord ay may iba pang mga elemento para ma-decide natin na I have wisdom from the Lord. At I mentioned to you, I read to you, mga kapatid. Ngayon, so nakita natin ang halaga ng wisdom. Ang tanong ay, ano ang source? Mga kapatid, James 1:5, if any of you lacks wisdom, okay, kung interesado ka na dun sa wisdom na godly, okay, at gusto mong i-covet at gusto mong maranasan
ang libreng wisdom na hindi mo kailangan ng kahit piso, ay ito po. Merong salita sa aklat ng James, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. If any of you lacks wisdom, let him ask. Yung ask na yon, ang synonym nun, prayer. Ang Diyos ay nagbibigay ng generous. Anong klaseng generosity? Ano yung generous na binibigay niya? Ang context ay wisdom. So, hindi ka lang pala niya bibigyan ng Diyos ng wisdom na barya-barya. Masaganang wisdom ang available sa Panginoon. Depende sa lalim ng ating reverence, obedience, at guidance na binibigay sa atin ng banal na Espiritu. So nakita na po natin yung source. Wala na pong iba kundi ang Panginoon. Tingnan naman natin yung contrast. May i-contrast natin. Okay. Kailangan i-contrast natin para i-covet natin yung wisdom na magbibigay sa atin ng promotion, masarap na buhay, magandang buhay, payapa, blessing, promotion, protection, guidance. Okay. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Look at this. The natural person does not accept the things of the Spirit of God. Anong ibig sabihin ng natural? Ordinary, natural. Ito po yung worldly na tao. Kapag ikaw ay worldly, natural, fleshly, earthly na tao, hindi ka daw makatatanggap ng mga things of the Spirit of God. Meaning, itong wisdom ay talagang isa sa mga things of God. At hindi mo to ma-acquire unless you follow the rules. Baligtarin natin. Hindi pwede pala yung natural person. Kailangan pala, ikaw ay unnatural, or spiritual, or heavenly, or godly. At kapag tayo po ay may godliness, holiness, meron tayong spirituality, matik. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag tayo po ay natural or worldly, itong wisdom na pinag-uusapan natin ay foolishness sa atin. At ang sabi pa ng Bible, He is not able to understand them. They are spiritually discerned. Spiritually discerned. Ang pag-discern dyan ay spiritual ang approach. Yan ang ibig sabihin ng spiritually discerned. Kapag sinabi nating mentally discerned, dinidiscern mo yan mentally. Emotionally discerned, dinidiscern mo through emotionally. Dito po iba. Ang mga things of God ay ina-approach spiritually. At sa Bible ay may mga pamamaraan para i-discern mo ang mga bagay-bagay ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo in a spiritual way. Mga kapatid, napakahalaga po nito. So, ang human wisdom po mga kapatid ay ganito. Itong human wisdom ay nakabase sa reasoning, lohika, pero kulang sila ng spiritual discernment. Bitin. Kaya makikita nyo mga kapatid, maraming tao nag-aral, abogado, pero alipin ng bisyo. Ito pa, abogado, pero hindi malaman, hindi alam ang salita po ng Diyos. No, isang araw lang mga kapatid, tingnan nyo tungkol po kay former President Duterte. Ang kanyang paniwala sa Diyos ay hindi batay sa wisdom. Ang ginamit niya ay human logic. Kasi sabi niya, God is one. Just one. And God cannot be three. That is silly. So hindi siya naniniwala sa possibility at sa salita ng Bible
na ang Diyos ay iisa pero tatlo sila doon sa isang kalagayan. Sa kanya, that is Zili. Okay, sino si Presidente Duterte? Dating, abogado, mayor, naging presidente. Okay, maraming dinaanan na mga batas. Alam niya ang mga batas. Yun nga lang, ang kanyang nalalaman ay human reason, human logic, at kulang siya ng spiritual knowledge dahil itong katotohanan ng Espiritu Santo ay dinidiscern spiritually. Ano lang yan mga kapatid remember that God is a spirit. At para mapasok mo yung mga things of God ng Spirit, you cannot approach Him using your eyes, using your ears, using your mind, using your eyes. Kaya sa langit, hindi papasok ang laman. Walang laman at buto at dugo na makakapasok sa langit. Kinakailangan natin ng ibang katawan. Ganun din naman sa sa realm of the Spirit. And sa things of the Spirit. Hindi pwedeng human logic. You have to forget everything about yourself. Pinag-aralan mo, apelyido mo, pangalan mo, ganda mo, damit mo. Wala yang kinalaman. Sabi nga natin, yan ay, anong tawag dito? Yan ay immaterial pagdating sa domain ng spirituality. Okay po. Ngayon po, tingnan nyo mga kapatid. Proverbs 14 verse 12. Kaya ganito ang sabi. There is a way that seems right to a man, but its end is way to death. Yan. Ang pinag-uusapan diyang man is natural man, worldly, fleshly. There is a way that seems right to a worldly man, to a fleshly man, to an earthly man, but its end is the way to death. Human wisdom can lead to destruction when it opposes God's will. Kaya nga mga kapatid, mahalaga tong usapin na to. Mahalaga tong topic na to. Talagang urgent message that cannot wait itong pinag-aaralan natin tonight. Dahil kung magkamali ka ng gamit, nagkamali ka ng, kumbaga sa pagmamaneho ay nagkamali ka ng pihit, nagkamali ka ng liko, buhay mo ang nakasalalay. Let us covet tonight the vital wisdom that we need in this confusing world. Mga kapatid, napakahalaga po. Pag-usapan natin ang application ng paglakad sa godly wisdom. Colossians chapter 2 verse 8, mga kapatid. Sabi dito, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Sikapin nyo na walang sino man ang makakaalipin sa inyo sa pamamagitan ng human philosophy, mga earthly and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Mga kapatid, sobrang dami ngayon ng empty deceit, ang daming philosophies, ang daming mga elemental spirits of the world. Maraming mga bagay not according to Christ, and therefore, it is vital and essential for us to covet what? The godly wisdom, the divine wisdom, the wisdom na galing sa Panginoon, the godly one, the vertical one. Yun lang po ang kaisa sa nating pag-asa, mga kapatid, tonight, na tayo po ay mag-covet ng godly wisdom, and that is now available in James chapter 1 verse 5. If you lack wisdom, ask God. Ang sabi ng Bible. So, maliwanag po. Kung meron kang pagkatakot, meron kang relasyon sa Panginoon, that's possible. Kaya nga, napakahalaga po nito, mga kapatid. Look at this. Matthew 7:24-25. Ang sabi po, everyone then who hears the words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. So kung kayo po ay nakikinig ngayong gabi ng kanyang mga salita, ito pinag-aaralan natin. At ito'y gagawin natin
ay matutulad tayo sa isang nagtayo ng bahay sa bato. Okay? Yan po ay wisdom. Lahat ng nakikinig ngayong gabi ng kanyang mga salita ay at ina-apply at tinatanggap ay katulad siya ng isang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Wisdom po yan. So, kung tayo po ay hindi nakikinig at ayaw nating makinig at magpasakop, ay katulad naman daw tayo ng tao na nagtayo ng bahay dun po sa buhangin. Maraming tao ngayon, puro aral, walang Diyos, buhangin yan. Maraming tao ngayon, trabaho ng trabaho, negosyo ng negosyo, payaman ng payaman, pero buhangin yan. Pagdating ng pagsubok, bagsak ka lahat. Dahil sinabi na po, yan ang banal na kasulatan. Ang sabi pa po mga kapatid ng Ephesians chapter 5, sabi po doon, look carefully then how you walk or how you live in this world, not as an unwise. Sino po yung unwise? Ito nga yung mga taong nabubuhay, nag-aaral, nagninegosyo, namumuhay, na walang Diyos, walang wisdom, walang pagpapasakop kay Lord. Unwise po yan. Kaya nga may mga taong nag-abroad, wala rin nangyari. Nag-aaral, wala ding nangyari. Okay, nag-aaral na nag-aaral, yumaman nga, pero napunta rin sa dagat-dagatang apoy at usupre. Yan po ay pagiging unwise. So mga kapatid, tonight, ulitin ko po ang aking imperative. Learn to urgently differentiate between divine guidance or godly wisdom and worldly knowledge. Kamusta ka na? Ano ang bumubuo sa iyo? Ano ang kumukompleto sa iyo? Ano ang nasa isip mo? Ano ang value system mo? Baka naman, mga magulang, lagi niyong sinasabi, ang anak ko, igagapang ko yan para makapag-aral. Maganda yan! Pero yan po'y worldly knowledge. Yan ay limitado. Yan ay, ang dinidevelop mo lang sa kanya ay ang kanyang reasoning at ang kanyang intellect. Dalhin mo siya sa Panginoon, sa church. Turuan mo siya ng Bible sa bahay. Dahil maniwala ka, bitin na bitin, walang mararating, kahit nakadalwa, nakatatlo ka pang degrees sa mundo na to, mga kapatid. Bigyan ko po kayo ng ultimate example ng wisdom. At ang nakasulat dito, mga kapatid, is the wisdom of God. Look at this. Ang tanong natin, ano yung ultimate example ng wisdom? Alam niyo ang sagot? Walang iba kundi si Jesus Christ. Dahil sinasabi ng Bible na si Kristo ang wisdom of God. Ang sabi po ng Bible, basahin natin, and because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. So kanina, sabi ko, covet what? Godly wisdom. Okay, nakita na po natin yung source, nakita natin yung contrast, nakita natin yung application. Ngayon naman ay aking idinidikit sa inyong mga kaisipan ang halaga ni Jesus Christ dito sa ating topic. Talagang wala ho tayong magagawa, mga kapatiran, kung wala si Jesus. Sabi nito, and because of Him, referring to Jesus Christ, you are in Christ Jesus, si Christ, who became to us wisdom from God. So mga kapatid, yung puzzle ng buhay natin, unti-unti na po natin nakikita. Sabi natin, covet wisdom. Si Kristo pala ang wisdom of God. Sa Kanya nananahan ang hindi malirip, hindi maipaliwanag, ang eternal wisdom, ang unlimited wisdom. Kaya nga kung meron kang Jesus Christ, mga kapatid, you have the wisdom of God. Kaya lang you have to walk with Him, respect Him, revere Him, submit to Him, worship Him, adore Him, follow Him, make relationship with Him. Yan na po ang sukdulan, mga kapatid. Kaya nga, tama ang sabi ni Lord eh. Tingnan nyo po kung anong idudugtong ko dyan. John 14:6. That's why Jesus said, I am the way and the truth and the life. Kaya nga, pag nasa Kanya ka na talaga, ayun eh. Sukdulan. Mga kapatid, sabi ng Bible,
Si Kristo po ang sukdulan. Siya po ang katuparan ng mga panata o pangako ng mga, siya po ang katuparan at sukdulang katuparan ng lahat ng mga prophecies. Kaya if you have Jesus Christ, you have everything. Kaya lang, it takes relationship. Ngayon, in my conclusion, godly wisdom leads to life. Wow! Godly wisdom leads to peace and righteousness. So kung wala kang righteousness or right living, wala kang peace na malalim, wala kang life, yung Zoe na buhay, mga kapatid, ang kulang pala sa iyo ay godly wisdom. Yun po ang pinag-uusapan natin. Human wisdom leads to confusion, pride, and destruction. So kung yung buhay mo ay punong-puno ng kaguluhan, naguguluhan ka, puno ka ng pride and destruction, destructive ka, o distracted ka, o ikaw ay nasa kabulukan, guys, may pag-asa. Umahon ka dyan and covet vital wisdom. And that is godly wisdom through God, through Jesus Christ. Napakahalaga po nito. Kaya nga sabi mga kapatid ng Proverbs chapter 3 verse 5, look at this, idudugtong ko to. So trust in the Lord. Huwag kang magtiwala sa iyong reasoning at sa human wisdom na meron ka. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling intellect. Trust in the Lord with all your heart. Ano pagtitiwalaan mo sa Kanya? Yung mga binasa natin, yung mga turo natin na hey, wala kang magagawa apart from the wisdom of God. Trust in me. Trust me. Para sasabihin, trust me. Ito kailangan mo. Pagtiwala ka sa akin, ito kailangan mo para magbago ang buhay mo. Mga kapatid, I will give you godly wisdom. I will give you some important expression ng wisdom. I'll give you some. Number 1, start with fearing the Lord. Number 2, yung buhay na pure and peaceful and sincere through wisdom. Itong wisdom na pinag-uusapan natin comes from God through prayer. Magsimula ka sa prayer tonight. Align with scripture. Binasa ko sa inyo. Wala tayo dapat pagdududa doon. Itong wisdom na to leads to righteous living. Ito ay markado ng humility at merong eternal focus. So mga kapatid sa Panginoon, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Sana po'y mabalikan natin ito. Sobrang ganda at napaka-loaded ng ating pinag-aralan. Sobrang gabay, sobrang lalim, at talagang sa mga pinag-aralan natin ito, yung mga wisdom na binibigay ng San Beda, ng Lasal, ng UP, ay parang nagiging alikabok na lang sa taas at lalim at ganda at eternality at spirituality ng ating mga narinig mula sa Panginoon tonight. Congratulations na nakatanggap ka ngayong gabi ng malaking pagpapala. Guys, this is your night. You come to the Lord. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. So guys, mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Enjoy the words of God. You are blessed, people of the Lord, kasi senior niya sa atin ang bahagi ng kanyang kalikasan, ang kanyang wisdom na binabahagi niya sa kanyang mga creatures like us, human beings na wala sanang karapatan, pero binibigyan niya tayo ng mga katalinuhang katulad nito na walang kapantay, walang kapares, at sobrang lalim at napakahalaga, hindi binibenta dahil napakamahal. Hindi kayang bilhin ng tao. Good night, God bless. Maranatha and Shalom.